automotive battery that supplies electric current to operate the starting motor and ignition system while starting the engine. Sa pag-paandar natin ng ating mga sasakyan, it acts as a voltage stabilizer by supplying for the lights, radio, and other electrical accessories when the alternator is not handling the load. And this automotive battery, kung halimbawa can be recharged po ito, pwede natin itong i-charge kapag nag-discharge. Ma-charge po ito sa pamamagitan ng electric current from the vehicle alternator sa makina ng ating sasakyan, sa kanyang alternator. Ito po ang battery ay siyang responsable sa lahat ng kuryente na kailangan sa ating mga sasakyan, tulad ng mga ilaw, power window, wipers, air conditioning, at saka blower ng ating mga sasakyan. Ang battery po ay minsan ay overcharging. So ito yung tinatawag doon sa blue baggage na battery. Kailangan nating i-check ang ating battery. Kung halimbawa overcharging siya sa mga malalaking sasakyan, yung mayroong mga bin cap na battery, sa bin cap ay tingnan lang natin dito sa kanyang bin cap, inspection lang natin kung ano ba talaga ang kanyang level ng kanyang electrolyte acid. Kapag kulang na siya, kailangan nating dagdagan ng electrolyte acid. Yung distilled water, pwede rin. Ito talaga ang kalimit. Kung overcharging siya, makikita natin sa battery natin na marami ang nakukuha na tubig sa kanyang room. Yan, sa kanyang compartment. Yan. Kapag ito na frequent additional of water, masasabi na nating, minsan masabi nating damage na ang battery sapagkat sa kanyang tinatawag nating overcharging. Dahil kapag damage na ang plates ng battery natin ay talagang mag-shorten po pala ang kanyang buhay. Ang battery po ay madamage po lamang sa pamamagitan ng overcharging sapagkat ito ay causes by the excessive heat that can be buckle and crumble the plates. Kundi sa kainit nga gina-produce sa alternator nga kuryente sugod sa overcharging. Usog kayo nga charge sa alternator diha sa battery. Usa mga kaparikoy, kung ang inyong battery nakaranas kamo ng mga ganyan na mga battery na overcharging, before replacing the battery, check muna ang alternator, pagkat marami na akong na-check na mga ganito na mga trouble. Ang cause lang pala ng overcharging ay kanyang alternator, yung kanyang IC. Yan po, sapagkat kung hindi nyo ipacheck ang alternator at mapabayaan nyo, talagang ma-damage ang other electrical parts and electronic components ng inyong sasakyan. Kung halang iyong battery ay masasabi mong undercharging, dahil kalimitan sa atin, karamihan sa atin, wala tayong tinatawag na hydrometer, yung pang-measure ng electrolyte acid na ating
ng ating baterya at wala tayong multi-tester at wala rin tayong tinatawag nating battery analyzer. Ang masasabi lang po natin ay kapag mahina na ang ating battery ay sasabihin nating undercharging siya, kaya subukan nating i-recharge ang patay na baterya or ang discharge na baterya, mga kaparikoy. Pero bago yan, kapag ang battery mo ay undercharging, kailangan natin munang i-determine or ano ang causes ng undercharging ng ating battery. Dahil kalimitan, marami na akong na-repair na mga sasakyan, ang kasagara ay charging system malfunction, defective connection in charging system. Din siyang na discharge sapagkat nabaliktad yung poste ng baterya sa pag-connect. Laging tandaan, pag nabaliktad ang connection ng ating battery, yung positive magiging negative, ay talagang puputok ang fusible link ng ating sasakyan at saka mawala yung kurente ng ating alternator. Kaya yan, iparecheck lang muna bago magpa-repair ng alternator. Parikoy, ipacheck lahat-lahat ng defective connection sa inyong charging system. Tapos yung tinatawag natin na excessive load demands on, yan, kapag ang iyong alternator ay mababa ang kanyang amperahe at napakaraming mga ilaw ang iyong gagamitin, yan. At kapag nag-function siya lahat, yung ilaw, wiper, power window, lahat ng mga ilaw at saka yung aircon compressor, blowers, yan, excessive load demands on battery, yan ang mangyayari. Kaya bago nyo patayin ang inyong sasakyan, pagdating nyo sa inyong bahay, ay kailangan munang i-off nyo muna lahat ng inyong mga accessories dyan, yung mga aircon, blowers, lahat ng mga function na gumagamit ng battery except the engine, mga kaparikoy. Halimbawa, naputol ang fuse link dahil nabaliktad nyo ang inyong battery, palitan nyo lang, mga parikoy, kung saan banda, tingnan lang. Kung sa alternator, lagyan ng palitan ng alternator na fuse link. Kung sa glow plug siya, palitan rin ng glow plug na fuse link. Yan, mga sa ignition, sa mga metan, laging tandaan, huwag magpalit ng fuse na mas mahaba ang amperahe, mga pagkat masunog talaga ang iyong sasakyan. Kung undercharging siya ay maaari din siyang tinatawag nating defective battery, parikoy. Kapag ang maobserbaran natin ay i-charge natin ang ating battery at kinabukasan ay ikabit natin sa ating makina at na obserbaran natin na yung baterya na ating ikinabit ay wala talagang power, kahit na tin-charge natin doon sa battery charger, at pag kinabukasan ay walang charge ang ating battery, ay talagang masasabi nating defective battery na siya. Maaari kaya ang battery natin ay tulad nito, yung karaan na, yung matagal nang hindi nagamit, tatawagin naman natin siyang self-discharge makoy, resulting from battery setting either for long periods. Yan, matagal nang hindi nagamit, masira talaga ang baterya kapag ganon, mga kaparikoy, hindi na natin magamit ng matagal na panahon. Tapos ang dahilan rin ng
sasakyan natin na ang kanyang battery ay maging undercharging, maybe excessive key off, current drain, yan, on off, on off, on off, will discharge. Talaga pang bawat on mo ng iyong susi ay mag-function talaga ang ignition system at saka yung mga lights na dyan sa ating combination meter, pati na rin yung lights at saka glue plugs ng ating heater mga kaparikoy. Kaya yan, huwag nyong i-off on ang susi, baka ma-discharge ang inyong battery. Kung halimbawa magtagna-tagna ka o maggising-gising ka na ang iyong battery ay talagang sira na, rundown na siya, or masasabi mong ang iyong battery ay totally damaged, yan, mayroon lang pala mga indicators ang lahat ng mga maintenance free na battery. Sa ngayon, ang gagawin nyo ay silip-silipin nyo lang dyan sa kanyang transparent na vent. Yan, dyan mayroon siyang mga indicator condition ng ating battery. Kapag green ang kanyang indicator ay good condition, kapag itim ang kulay ay charging necessary, at kapag puti na siya, replace the battery. Kapag green talaga ay masasabi nating okay pa ang baterya. Kapag black ay talagang need charging, pero kung totally white na siya, ito ay masasabi nating rundown na siya. Subalit ang ibang mga maintenance na battery tulad nito ay walang mga indicators. Yan, ito walang mga indicators at ito wala ring indicators. Yan, kahit naglalagay pa sila ng mga warning dito. Kapag ganyan ang battery na walang bed na sa transparent na hole doon, wala tayong makikita para ma-monitor natin ang kondisyon ng ating baterya, ay mahirapan talaga tayong magka lisod-lisod for corroded terminals. Bago nyo linisin ang mga poste ng iyong battery, yari ko'y i-disconnect nyo muna ang cable wire, saka nyo linisan mga kaparikoy. Ang mga terminal para ay pwede nyong brushan or flush with water. Katapos nyo po palang malinisan ang poste ng inyong mga battery, ay maaari nyong ipa-tester sa mga mayroong tester. Ang normal rating po pala ng battery ay 12.4 volts. Kahit anong battery, minsan masasabi natin na kapag ang battery ay maliit, 12 volts siya, at kapag malaki, masasabi natin 24 volts siya. Hindi yan tama mga kaparikoy, sapagkat kahit gaano kalaki na battery na ginagamit sa mga automotives or mga automotive vehicle ay talagang 12 volts lang bawat isang battery, sapagkat bawat kwarto ng ating mga battery ay 2 volts. Yan, bawat takip 2 volts, 2 volts, 2 volts, 2 volts, 2 volts, 2 volts, 6 cups. That is why yan ay tinatawag natin na 12 volts. Kaparikoy, huwag kayong maniwala na nag-series kayo ng 24 volts, sapagkat malaki ang battery natin na sineries, yung tinatawag nating 21 plates. Kaya hindi yun 24 volts, yun ay 12 volts po lamang mga, kahit anong kalaki ng battery. At kapag nasilip nyo sa mga maintenance free na battery, yung mayroong mga indication dito, kapag
nakita ninyo na white or light yellow ang battery, ang ibig sabihin pala niyan ay battery did replace na talaga. Do not jump start pala, sapagkat talagang sasabog ang battery mo mga kaparikoy kapag naggawa kayo ng jump start. Kapag white, clear na ang kulay ng baterya natin, kaparikoy, dito sa kanyang inspection hole na to. Kung halimbawa subukan nyo talagang mag jump start, always remember, be reminder, observe the proper polarity of the battery. Kahit anong battery pa yan, mga ma-observe natin, kapag maliit na poste, yan talaga ay negative. At kapag malaki ang poste, mga kaparikoy, yan talaga ay positive. Kahit anong battery mga koy, ang positive na terminal ikabit nyo doon sa positive. Ang negative na terminals talagang ikabit nyo doon sa negative koy. Lalo na kapag gumamit kayo ng isang sasakyan at isiris nyo, at pag nagkamali kayo mga, mahirapan talaga kayong magkalisod-lisod. That is why observe the proper polarity. Kaya dito mga kaparikoy, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mangyari kapag na baliktad ang battery na kinunik nyo. Ang negative mga kaparikoy ay nakakunik dito sa kanyang body ground, at ang positive ay nakakunik patungo doon sa starter motor at patungo sa mga line kung saan nakakunik ang lahat ng mga pisa ng electrical components ng ating sasakyan na gumagamit ng positive, gaya ng alternator. Yan ang original position talaga mga positive, negative. Yan, ito ay negative, at ito kinunik ko ang positive na cable sa negative. Yan, at saka ito yung papunta sa alternator. Kapag ganito kasi, kapag hindi naputol ang kanyang fuse link, masira talaga ang diode ng iyong alternator at saka yung mga diode ng ating combination meter mga. Yan, kaya nga mayroon tayong tinatawag na fuse link connector, fusible. Tingnan nyo mga kaparikoy kung ano ang mangyayari kapag nabaliktad. Ito po pala ay ang negative. Ginamitan ko lang ng wire sapagkat hindi aabot talaga mga. Kapag ikinabit ko itong negative sa positive na battery, tingnan nyo muna mga parikoy kung anong mangyayari. Yan mga parikoy. Kaya yon ang tinatawag, sinasabi ko sa inyo na talagang observe the proper polarity. Kapag naghiram kayo ng baterya sa ibang sasakyan, ang negative talagang ikabit nyo sa negative koy, sapagkat dito sa atin na mga Pilipino ay masasabi nating ang kalimot way gahom. Kaya huwag talagang kalimutan mga kaparikoy, off the ignition switch bago ka umalis o bababa sa iyong sasakyan, especially during night time, dahil ma-discharge talaga ang iyong baterya. Kaparikoy, salamat sapagkat marami na akong na-trouble na mga ganyan ng mga battery. Bawat bili nila ng battery, magdami ang baterya sa kanyang bahay, tapos alternator lang pala ang sira. Kaya yan mga kaparikoy, salamat.